Hello everyone, this is Margaret Matsuda in Japan. Ako po ngayon ay nandito sa Pilipinas para dalawin ang aking kaibigan na si Balbacoa Queen at para rin malaman po natin kung paano po ang journey niya dito sa social media, paano siya sumikat. Ayan, nandito na po ang aking kaibigan, Balbacoa Queen. Hi guys po, good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon. Nandito po ako ni Margaret Matsuda in Japan. Ikwento ko po sa kanya kung paano po ako sumisikat, paano po ako na tinatawag na Balbacoa Queen. Yes. Yung una-una po, ganito po dahil naglalaba po ako ng alas 4 ng madaling araw, tapos ako na lang mag-isa ang naiwan sa amin. Pagkatapos ay sobrang gutom ko na, kaya lumabas po ako, naghanap po ako ng tindahan. Kaya nakikita ko na may maraming mga malalaking kaldero, kaya doon po ako tinitingnan ko kung ano. Kaya kumukulo pa po yung sabaw ko. Tapos gusto ko po yung sikmura ko ay malagyan ng mainit na sabaw, kaya doon lang po ako kumain. Pero pagtingin ko ay balbacoa pala. Kaya first time ko pong kumain ng balbacoa, kaya kumain lang po ako, tapos naghanap po ako ng ginamos para isawsaw ko po talaga. Tapos doon na po ang una-una kong kumain ng balbacoa, tapos hindi ko alam na binidyohan pala ako ng anak ng may-ari. Tapos pinost nila sa social media, hindi ko po alam kung ano, nag-viral ba doon, o ano na. Kaya doon po ang umpisa na ano po ako kumain ng balbacoa. Pagkatapos, kasi nagtatanod po ako doon sa tapat ng tindahan nila kasi eskwelahan po talaga. Kaya bilang isang tanod, nagtatraffic po ako doon. Tapos doon ko na nalaman na yung yung video ko nag-viral na pala. So hindi mo alam na yung video mo ay in-upload? Hindi ko pa alam. Okay. Kaya kahit saan-saan na nakarating, hindi ko po talaga alam, hindi ko po nakikita dahil wala po akong cellphone. Yes. Wala po akong cellphone noon. Ang cellphone ko lang ay keypad. Kaya tumawag sa akin yung amo ko kung alam ko ba na in-upload yung video ko na kumain ko ng balbacoa. Sabi ko na lang, oo, alam ko po. Kaya ngayon, hanggang umabot ng ilang taon, doon na mayroon ng nagsabi na kailangan tawagin daw nila ako ng Balbacoa Queen. Hanggang mayroon ng pumupunta doon sa galing po ng Davao, galing ng Dumaguete, yung nakakita sa akin. Tapos, ang hindi ko po nakalimutan talaga, yung si ma'am na taga Davao sila, tapos nasa sa Singapore yata to sa kanilang bahay. Tapos tinawagan niya po ang iyang mga kapatid sa Davao na kailangan pumupunta sila doon sa kung saan po ako nakita nila. Kaya talagang nagpunta sila talaga. Pero inuna po talaga nila yung Simala. Pagkatapos galing ng Simala ay huminto sila ng tindahan. Tapos hindi ko alam, tinawagan nila ako kasi nasa gitna po ako ng daan kasi nagta-traffic. Kaya lumapit po ako doon. Pagka lumapit ko, hindi ko po alam na hinag niya po ako, tapos umiyak. Hindi ko, ma'am, bakit umiyak ka? No, sabi niya sa akin na daw sila, na-touch daw sila dahil kahit ganito ako, alam nila na po ako talaga, nagprosige sa buhay ko kasi wala po talaga akong pinag-aralan kasi hindi ko po natapos yung elementary. Pagkatapos nakita nila doon sa Ritigki na nakapagtapos ang aking mga anak dahil po sa nagprosige po ako na makatapos man lang ang aking mga anak kasi hindi po natuloy yung pangarap ko sa buhay. Kaya doon po sa anak ko, tinutok ko na lang sa mga anak ko na yung hindi ko po mamit po ng mga anak ko. Kaya pumasok po ako sa mga racket na yan para makapag-aral lang po ako sa aking mga anak. Yung unang-una ko talaga, nag-canvas po ako ng sand and gravel, hollow blocks. Tapos,
Tapos yung mga racket ko talaga, yan po. Pagkatapos naman ay ano po yun, ano na po ako ng mga, tumatanggap na po ako ng ibang-ibang mga, kung ano po yung ibibinta. Para lang po talaga sa mga anak ko na matapos. Kasi talaga, mahirap po talaga na lumaki kang mahirap. Kasi gusto mong, yung pangarap mo, gustuhin mo man, pero hindi mo magawa. Pero nagprosige po talaga ako na ma-meet ko po yung pangarap ko na kahit mapagtapos man lang ang aking mga anak. Kasi noong una po talaga ay masakit man isipin na walang-wala ka. Noong una po talaga na yung, lalo na po yung bunso ko, nagkasakit po yung bunso ko. Tapos talagang hindi ko po talaga makalimutan yung ganito po. Kasi yung tainga, tapos kunik sa utak niya, doon po ay nabara. Oo, doon po nabara. Kaya noong una-una po talaga na masakit man isipin pero hindi ko po talaga makalimutan. Nakaano po ako na mahirap talaga na lumaki kang mahirap. Dahil gusto mong mawala na po yung mga, ano mo yung, bigla lang ba na gusto ka yung pangarap mo na madugtungan tapos biglang naputol dahil walang-wala ka. Pero ngayon naman ay talagang masaya na po ako noong una na, lalo na po na yung isang anak ko ay naka-abroad na. Tapos yung mula nag-abroad ang anak ko ay nag-aral naman po yung bunso ko hanggang na-meet niya na isang pangarap niya na isa siyang teacher. Nag-graduate na po siya ng teacher. Kaya talagang masaya na po ako. Tapos ngayon ay may unit na po siya sa pagka-teacher niya. Kaya yung hangad ko na lang, idagdag ko na lang dito sa imong interview. Ang pangarap ko na lang ay makapagtapos naman din po yung apo ko. Kahit gano'n, para lang na, kasi 3 na lang kami sa bahay namin. Asawa ko, ako, at saka yung apo ko. Kasi yung anak kong 2 ay mga may pamilya na. Kaya nagpapasalamat po ako sa imo na nagprosige kang pumunta ng Pilipinas para lang na ma-interview mo ako. Kaya maraming salamat po talaga dahil na nagtiyaga ka na in-interview mo ako sa aking buhay, totoong buhay. Yan po ang totoong buhay ko. Talagang hindi naman po ako na nagsabi na mayaman po ako sa buhay ko. Ang akin lang ay talagang mahirap ako pero mayaman po ako sa puso ko. Lalo na po kayo na hindi ko alam kahit may kaya kayo pero nandito kayo para sa akin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo ni Ma'am Mardy na sa loob ng 5 araw ay napiling ko na yung buhay mayaman. Kahit ganun lang. So, Balba Queen, hindi mo alam na yung kinunan ka noon ng video ay yung video na yun ay naging viral. So, hindi mo alam na naging sikat ka na pala. Nung una-una talaga ay hindi ko po alam. Pero pagkatapusan naman ay may tumawag sa akin. Hindi ko po alam. Sinagot ko kasi keypad yung cellphone ko. Sabi niya, Ma'am, Balbacua Queen, taga-Ritig Kito. Tapos tinagalog. Sabi ko, Ma'am, bakit? Ano po yung sadya ninyo? Gusto ko namin na interviewin ni Ma'am Corina. Kasi nag-viral ka. Hindi ko po alam kung ano yung viral. Okay. Pagkatapos, sabi niya, gusto ko na pumunta ka ng Maynila para mapalitan kita ng ticket. Sabi ko, Ma'am, hindi po ako pumunta ng Maynila kung wala akong kasama. Kaya binigay ko sa kanila kung sino po yung tawagan nila para siya na po ang sumagot lahat. Kaya nandun po kami sa ABS-CBN. Nagpunta po kami, tapos kinabukasan, balik naman. Tapos hindi ko alam na pagka October 27, 28, nagpunta sila dito para kunan nila yung buhay.
So, Ate Julie Balbaco Queen, maraming salamat sa pagkakataon na binigyan mo ako ng chance na para ma-interview ka, na winelcome mo ako sa iyong buhay, na kinuwento mo sa akin kung paano ka sumikat dito sa journey ng social media. Ayan, huwag ka namang umiyak. Naiyak po ang aking kaibigan niya. Kami po ay magkaibigan ni Balbaco Queen almost, 1 year. Yes, 1 year, mahigit po. Kami ay naging kaibigan at ngayon ay naging parang isang pamilya na. Ayan, maraming salamat Ate Julie Balbaco Queen sa pagkakataon. Yes, thank you. Dahil Margaret Machuda, salamat sa kaayo nga imo kong gitsagaan na in-interview mo ako sa buhay ko. Yan. Thank you, Ate Julie.